ng Senado maghanda ng kaso sa korte. At least one of our victim survivors has already taken that brave step para maghain laban sa kanya sa Davao at nung madismiss yun, erase sa Department of Justice. Nako mga kabibig, nakakatakot na. Parang patungong kasuhan ang mangyayari kay Pastor Apollo Kibuloy at ang mga witnesses nito. Back up si Risa Hontiveros. Nasabi niya sa isang interview na kung saan ay nag-file na di umano ng kaso ang mga witnesses laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Nako, hindi pala ito matatapos, no? Parang nagsanga-sanga na ang problema ni Pastor Apollo Kibuloy. At talagang may mga backup ang mga witnesses kagaya ni Risa Hontiveros, kagaya ni sino ba mga Makabayan Black, si Raul Manuel, ay sinusuportahan din si Risa Hontiveros. Kalurky mga kabibig, napanood nyo ba ang interview ni Risa Hontiveros? Sasabi niya, magpa-file sila ng kaso. Oo, naibasura ng Davao City ang kaso nila, pero plano nila sa Manila sila magpa-file ng kaso. So, Supreme Court na sila magpa-file ng kaso. Sabi ni Attorney Harry Roque na yung mga kaso ni Pastor Apollo Kibuloy ay matagal nang ibinasura sa Davao at recycled na ang mga witnesses, mga kabibig. Ito may nagtanong na mga netizen, bakit ang hirap mahuli-huli ni Pastor Apollo Kibuloy? Nako po mga kabibig. Ito panoorin nyo na po ang video ni Risa Hontiveros, confident na ito na daw ba ang katapusan ni Pastor Apollo Kibuloy. Watch this video. Ng Senado maghanda ng kaso sa korte. At least one of our victim survivors has already taken that brave step para maghain laban sa kanya sa Davao at nung madismiss yun, erase sa Department of Justice. Malamang meron ding mga victim survivors sa US na in-interview o nagbigay ng testimonya dun sa FBI. Kaya't may investigasyon underway doon. Kaya't na-freeze yung assets nila doon at kaya't nasa wanted list sila ng FBI. Unfortunately, si Kibuloy ang nagpakita ng disrespect sa Senado. Imagine calling a Senate committee hearing a kangaroo court. Ano yung itatawag mo sa taong nakatanggap ng hindi lang isa, kundi dalawang imbitasyon, tapos hindi man lang sinagot at lalong hindi nagpaunlak? I think Kibuloy is way out of his depth here. Humihingi siya ng respeto sa sarili niya na hindi niya binibigay sa isang institusyon, sa isang komite. Kaya't kung may pagkukulang sa respeto, until this very day, sila po yun. At hindi sa akin pangunahin sa mga victim survivors na subject, heart and soul ng resolusyong ito na aming iniimbestigahan. Nagreklamo si Pastor Kibuloy na pwede siyang targeted for political assassination, pwede siyang rendition. Lilinawin ko ba ano ibig sabihin yan? Alam niyo po, kakaibang Amerika. Ang Amerika, walang pakialam kung paano nila madakip yung isang tao para mapaharap sa kanilang hukuman. Malay namin, pakialam namin kung paano nakuha yung pagkatao ng akusado basta siya'y madala sa hukuman at bigyan ng fair trial. Sapat na yan. Now, ano naman yung rendition? Yung rendition, kikidnapin ka na at dahil bawal ma-torture sa Amerika, dadaliin ka sa tinatawag nilang black site sa ibang parte ng daigdig at pinagdududahan na ang Pilipinas ay isa sa mga black spot na yan kung saan siya ito torture. Kasi may batas sa Amerika na kapag kayo nag-torture, napanood yun na kabibig, di ba? Super confident si Risa Hontiveros. And I'm sure naman, pag confident si Risa Hontiveros, may mga backup yan. May mga documents yan. Baka may pasabog pa si Risa Hontiveros ng mga ibang witness. Ibang mga ex-members ng Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Kibuloy. Pero may isang netizen na nag-react sa sinabi ni Attorney Harry Roque. Sabi dito,
It has been 3 years since the district court issued an arrest of warrant for Quiboloy. Matagal na pala ang arrest of warrant kay Quiboloy. However, the U.S. government has yet to file an extradition request. I can only surmise that the evidence presented by the prosecution team might not be compelling enough to secure a conviction. Kulang ang ebidensya. Hence, the case is in danger of being dismissed before trial. Otherwise, America would have requested our government for the pastor's extradition right away. So it means, kulang sa ebidensya yung mga sa US pala. Kahit sa US na ang kaso ni Quiboloy ay palaging postponed since 2018 until now. Bakit postpone ang mga nagkaso kay Quiboloy sa USA? Dahil wala silang sapat na ebidensya at alam nila matatalo sila ni Quiboloy sa kaso. Ito pa, dahil kapag itinuloy nila ang hearing ay siguradong mapapawalang sala si pastor at tuluyan ng magsasara ang kaso at mawawala din ng saysay ang Senate hearing ni Senator Risa Hontiveros. It's the same reason kung bakit ayaw niyang dalhin sa Korte Suprema ang kaso ni pastor. Ang gusto na niya ay magsarswela sa Senado at pahiyain, yurakan ang pagkatao ni Pastor Quiboloy. Kaya pala confident si Pastor Quiboloy na hindi siya aattend sa hearing. Kasi alam niya kulang ang ebidensya. At kung magsasalita si Pastor Quiboloy ay pwedeng magamit ito laban sa kanya. Knowing Pastor Quiboloy, sometimes hindi niya makakontrol yung kanyang sarili. Sometimes hindi niya makakontrol na magsalita ng mga baka panglaban sa kanila at baka ito ay gagamitin na rin sa Hontiveros. Diba? Mashoot sa banga si Pastor Apollo Quiboloy. Diba? So, yung mga kapibig, ano ang iyong komento tungkol dito na para lang napahiya na naman ulit si Risa Hontiveros at ang ilang mga witnesses niya? Comment down below kung ano ang iyong reaction dito na since 2018 pa pala na basura itong kaso. Since 2018 pa pala itong arrest warrant ni Quiboloy sa US pero until now, wala pa rin nangyari. Comment down below. Ng Senado maghanda ng kaso sa korte. At least one of our victim survivors has already taken that brave step para maghain laban sa kanya sa Davao at nung madismiss yun, erase sa Department of Justice. Malamang meron ding mga victim survivors sa US na in-interview o nagbigay ng testimonya doon sa FBI. Kaya't may investigasyon underway doon. Kaya't na-freeze yung assets nila doon at kaya't nasa wanted list sila ng FBI. Unfortunately, si Quiboloy ang nagpakita ng disrespect sa Senado. Imagine calling a Senate committee hearing a kangaroo court. Ano yung itatawag mo sa taong nakatanggap ng hindi lang isa, kundi 2 imbitasyon, tapos hindi man lang sinagot at lalong hindi nagpaunlak? I think Quiboloy is way out of his depth here. Humihingi siya ng respeto sa sarili niya na hindi niya binibigay sa isang institusyon, sa isang komite. Kaya't kung may pagkukulang sa respeto, until this very day, sila po yun. At hindi sa akin pangunahin sa mga victim survivors na subject, heart and soul ng resolusyong ito na aming